Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aral ng Banal na Kasulatan. Sa pagkakataong ito, naandito na po tayo sa chapter 4 at ito yung part 2 nung The Gospel of John, the Gospel of Jesus Christ according to John. At sa pagpapatuloy natin, itutuloy lang natin yung tagpo sa kasaysayan na kung saan ay nakikipag-conversate, nakikipag-usap ang ating Panginoong Kristo doon sa Samaritan woman. At sa tagpong ito na siya nakipag-usap, dito naman tiyempo na dumating yung kanyang mga alagad. At ganito po ang ating mababasa sa Banal na Kasulatan. Just then, his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?" So makikita natin dalawang katanungan yung itinatanong ng mga apostol sa isa't isa, no? Wala naman sila lakas ng loob na tanongin ang ating Panginoon Kristo. Nagtatanong sila, ano kaya kailangan ng ating Panginoon Kristo at bakit siya nakikipag-usap dito sa Samaritan woman? So, yun yung kanyang katanungan, pero hindi nila maitanong ito sa ating Panginoon Kristo. Bakit sila nagkaroon ng katanungan ganito? Ganun rin po yung naramdaman nung Samaritan woman. Naalala nyo na, tinatanong niya rin yung ating Panginoon Kristo na bakit ka nakikipag-usap sa akin? Sapagkat sa tradisyon po nila na ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa mga Samaritano. Meron silang gap na hindi sila nagpapansinan. So, pero sa pagkakataon ito, pinansin ng ating Panginoon Kristo sa Samaritan woman. Kaya nga, ang Samaritan woman po ay nagtaka bakit siya kinakausap. At ganun din, ang mga apostol ay nagtaka bakit siya nakikipag-usap sa babaeng ito. So, yung tagpong iyon ay umalis na, no? Sinamantala ng babae na siya ay umalis at tunayan, naiwan pa nga yung kanyang igiban ng tubig. At ganito po ang ating mababasa dito po sa 28. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I have ever did. Could this be the Messiah?" So, sa Greek, could this be the Christ? The Messiah, Christ, pareho lang po yun. So, tinatanong ng Samaritan woman kung ito na nga ang Kristo na kanilang iniintay. So, sa verse 30, sabi, they came out, yung pong mga tao doon po sa bayan, and sabi, they came out of the town and made their way toward him. So, para ma-meet nila ang ating Panginoon Kristo. At sa pagkakataong yon, yung tagpong yon, ang sabi doon sa 31, meanwhile, his disciples asked him, "Rabbi, eat something." So, sabi ng mga apostol, o mga disipulo, o mga alagad ng ating Panginoon Kristo, teacher, kumain ka na. No, meron pa rin dalang pagkain dito, kumain ka na. Pero ang sagot ng ating Panginoon Kristo ay ganito, sa 32, ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito, but he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." So, sabi ng ating Panginoon Kristo, meron akong pagkain na kakainin, pero hindi nyo alam kung ano ito. So, sa 33, ang sabi, then his disciples said to each other, no, nagbulungan sila sa isa't isa, pero kaya nagbigay ng pagkain dito. No, meron kaya na habang wala tayo, meron kaya nagbigay ng pagkain sa ating Panginoon Kristo. Yun po yung kanilang katanungan dito po sa 33. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? No, meron kayang pagkain, meron kayang nagbigay sa kanya ng pagkain habang wala tayo. So sa 34, ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So sabi ng ating Panginoon Kristo, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban niya na nagsugo sa akin at tapusin yung kanyang mga gawa. So ano yung will of the Father, o will of God, na siyang nagiging pagkain ng ating Panginoon Kristo na kanyang tinutukoy dito. Yun yung kanyang gagawin.
No, ang sabi po doon sa Hebrews chapter 10 verse 9 at babasahin na po natin sa New King James Version. Ganito po ating mababasa. Then he said, "Behold, I have come to do your will, O God." So makikita natin dito, sabi, "Behold, I have come to do your will, O God." So makikita natin, dumating ang ating Panginoon Kristo sa mundong ito at the very purpose of His coming is to do the will of God. At sabi pa nga rito, He takes away the first that He may establish the second. Ano itong will na ito? So, marapat na ito ay kunin natin ayon sa konteksto ng pagkakasulat nito ng sumulat ng Hebreo. At ito ay matatagpo natin sa verse 1. Hebrews chapter 10 verse 1, ganito po ang ating mababasa. "For the law, having a shadow of the things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect." So, meron pong binabanggit dito, sabi, for the law having a shadow. Kapag binabasa po ito ng iba, ang lumalabas sa kanilang pagkaunawa, the law is the shadow. Pero dito hindi po the law, the entire law is the shadow, kundi doon sa law, meron itong shadow. Kaya nga ang sabi, the law has a shadow. The law having a shadow. So, not the entire law is the shadow, but in it, in the law, there are shadows of the things to come. So, makikita natin dito po sa illustration, merong shadows of the things to come. Okay? Merong shadow of the things to come. At itong mga sacrifices ay shadow lamang. Shadow lamang ng mga bagay na darating. At ituloy natin ang pagbasa. Muli natin basahin sa verse 1. Ang sabi, "For the law having a shadow of the things to come, and not the very image of the things, can never, with the same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect." Kaya nga ang katanungan, for then, would they not have ceased to be offered? For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Pero hindi ganun ang nangyayari. Kaya nga din sa verse 3, ang sabi, "But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sin." So meron ditong binubunyag na katotohanan, ano? Bagamat ito'y utos ng Diyos. No, kapag ikaw may kasalanan, kailangan maghandog ka ng dugo ng baka o dugo ng hayop para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Pero dito ay binabanggit ng sumulat ng Hebrew, bagamat ito kanilang ginagawa. Actually, hindi ito nakapag-aalis ng kasalanan. Okay? Hindi ito nakapag-aalis ng kasalanan. Yung dugo ng baka, yung dugo ng konti. Sa verse 5, ang sabi, "Therefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me." So, makita natin sa pagdating ng ating Panginoon Kristo dito sa mundo ito, pinaghanda siya ng Diyos ng flesh. Pinaghanda siya ng Diyos ng body. At itong body ito yung gusto ng Diyos na kanyang isakripisyo, sapagkat hindi niya gusto yung mga sakripisyo na isinasakripisyo doon sa time past, na kung saan sa panahon ni Moses ang sakripisyong ginagawa ay yung pagkakaloob ng mga animal sacrifices. Sa verse 6, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "In burnt offerings and sacrifices for sin, ye have no desire. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me to do your will, O God." So makikita natin yung pagdating ng ating Panginoon Kristo to sa mundo,
no, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo sa mundo, ito ay ginawa niya dahil ito'y pinauna ng sabihin sa volume of the book. Ibig sabihin, dito po sa kasulatan ni Moses at sa mga propeta, meron ng pangako ng kanyang pagdating. At sa kanyang pagdating, ayon sa sa mga sinabi na ng una, ang kanyang pagdating ay para gawin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Na to do your will, O God. At sabi doon sa verse 8, previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin, you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law. No, hindi niya tinutulan nyo na iyon yung sinasabi ng kautusan na gawin ninyo kapag kayo nagkakaroon ng kasalanan. Pero sa totoo, hindi ito nagiging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kasi hindi naman po ito ang reality. Ito ay shadow lamang of the things to come. Kaya nga po sa verse 9 ang sabi, then he said, behold, I come to do your will, O God. Anong ginawa niya? When he did the will of the Father. Ang sabi niya, he takes away the first that he may establish the second. Anong ginawa niya? He took away the first. No, ayon po doon sa ating illustration, itong shadow, yung animal sacrifices, ito yung una. No? Ito yung unang pinagagawa ng Diyos. Pero ito ay shadow lamang of the things to come, at yung things to come ay may kinalaman sa body of Christ na kanyang gagawin, na siya ay isasakripisyo. No? Siya ay mamamatay sa krus at bilang kabayaran ng kasalanan. So, he took away this first, these animal sacrifices, and he established the second. And what is the second? The body of Christ. So, no more animal sacrifices when we worship God. No, hindi na kinakailangan natin mag-animal sacrifices because Jesus already took away this and he established his body, the body of Christ. Na siyang ito ang tunay na kapag-aalis ng kasalanan. Naalala niyo yung introduction ng ating Panginoong Kristo, ng ating magiting na tagapagbautismo, si Juan Bautista, na nung padating ang ating Panginoong Kristo, sabi niya, this is the Lamb of God who took away the sin of the world. So makikita natin ang blood ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang body, ito ang tunay na sakripisyo. Ito yung things na darating na pinoporsyado ng mga animal sacrifices. At nang siya dumating, ay hindi na natin kinakailangan mag-animal sacrifices because he already took it away. This is the first, but he took it away so that he may establish the second, which is the body of Christ. So, sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan ng mga sakripisyo. Wala na po tayo doon sa dati na andito na po tayo sa bago. At ang bago po ay yung kanyang katawan. At tatandaan nyo doon sa binasa natin doon sa Ephesians chapter 5 verse 2, no? In-offer niya yung kanyang katawan para sa Diyos, no? Para sa ating mga kasalanan. At yun nga po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagdating dito sa mundong ito. He took away the first and he established the second. Sana po ay naintindihan po natin ito pong ating pinag-aralan. So yung sinasabi niya, ang pagkain ko ay yung gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang mga gawa. Ito po ay may kinalaman sa sa pag-o-offer ng kanyang sarili, na siya ay mamatay upang sa ganon itong kanyang kamatayan ang magsilbing kabayaran ng ating mga kasalanan. At kung sana ay meron kayong pananampalataya, inihintay po ng ating Panginoong Diyos na kayo po ay magpabautismo
upang kayo mapasama doon sa kanyang ililigtas. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagkakataong ito ay nagpapasalamat ako ng buong puso. Ako po si Nehemia Sayuhay at sana po kung bago po kayo sa video ito at kung nagustuhan niyo po ang video, sana po ay mag-subscribe na po kayo. I-ring niyo na rin po yung bell at i-like niyo na rin po at kung gusto niyo po ito i-share sa inyong mga kaibigan, i-share niyo na rin po. At kung meron po kayong mga komento, may mga tanong kayo at meron kayong mga suggestion na gusto niyo i-topic natin, ay isulat niyo lang po doon sa comment, doon po sa baba. At sana po ay panoorin niyo na rin po itong mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto niyo po mag-subscribe, pindutin niyo na rin po itong nasa gitna na below para po kayo mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo